Pagkatapos mamasura, gagayak na ang dalawa para pumasok sa eskwela. Nag-aaral ngayon sa Alternative Learning System o ALS ang magpinsan. Pati sa mga gamit sa eskwela, hati ang dalawa. May iisang bag sila na gamit noon ng lola nila. Sayan po yung mga module. Ito po lahat na nasulat ko, kaya naubos na po yung mga papel. May 4 na notebook sila. Isa rito, napulot nila noon sa dagat. Ang kwaderno kasi na ginagamit nila, writing notebook na pang high school na katulad nito. Ito yung notebook na nakuha daw nila sa tubig. Parang okay naman siya, natanggal lang yung harapan niya. Yung papel, ayan nakikita niyo lang, parang tumatagos yung ink sa likod. Merong ganyan, no? Hindi kagaya nitong mga notebook na, kumbaga, nakuha lang nila, galing sa mga nagbigay sa kanila. Ano siya, ito lang ang may sulat. Itong nasa kabilang page, hindi mo na masyado makikita. Ito parang tumatagos siya, so merong parts na medyo mahirap mo na basahin kasi parang nag-overlap yung ink. Yan. Pero kung matyaga ka, magagamit mo pa naman siya. Ilang notebook ba dapat meron kayo? Alam ko po, isa-isa po, isa pong math, isa pong sci. Wala po eh. Alo-alo na lang din po kasi yung pinag-aano namin. Pero dapat isang math, isang Filipino, English. Tatlo dapat. Science po. Science, so 4. So dapat tig-4 kayo na notebook. Pero ang nagagamit nilang talaga ngayon ay 4. Sinasabi na lang po din namin kay sir na wala po kaming notebook. Pinag-aalo na lang po namin yung sa isang notebook ng science, Filipino ko. Pero salat man sa gamit, pinupunan nila ito ng kasipagan. Mula Lunes hanggang Miyerkules, pumapasok sa eskwela ang dalawa. Pati ito, pahirapan dahil 1 o hanggang 2 oras ang nilalakad nila mula sa bahay. Kung sasakay raw kasi sila ng tricycle, gagastos pa sila ng 100 pesos. Tig 20 pesos ang baon nila, sapat lang para pangkain. Eh bakit nagtsatsaga pa rin kayo na pumasok sa school? Gusto po kasi namin makapagtapos. Sinasabi rin po kasi ni sir, kailangan po namin makapag-exam para makapasa po kami. Gandang hapon. Pagdating sa paaralan, sabak agad sa pagsusulat ang mga estudyante. Hati pa rin sa notebook sina Riven at Patrick. Hindi pa kayo notebookso ng mga kaklase mo na nung notebook nyo galing sa basura. Hindi naman po nila alam. Meron po doon nagtutok, so sinasabihan po kami na ano daw yung bag namin, parang pangit daw po ganun. Pinapagalitan po ng sir namin. Ang guro nila, dati ring estudyante ng Alternative Learning System o ALS. Kaya talagang inaalalayan niya ang mga bata sa abot ng kanyang makakaya. Ilang beses po ako, puro first year lang. Puro ganun lang po. 4 na beses po ata. Tapos nakapasa po, grade 8 na po. Inabutan ko na po yung, yung K-12. Pero yung naipasa ko po yung ALS, eligible pa po ako na mag-college. Sabi ko nga po sa kanila pag tinatamad sila, tsaka makukulit sila. Sabi ko, iniintindi ko kayo kasi dati kagaya nyo rin ako, nandiyan kayo. Sabi ko nga, nagpasalamat ako eh. Dahil ngayong nasa ALS ako. Sabi ko dati, kagaya nyo lang ako ngayon, ako yung nasa harap niya, binabago ko na rin buhay niya. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.